Mabuti pa siguro umuwi ka na muna, Angela. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon. Hindi siya umimik at tumango lamang sa suhestyon ng kasama. Hindi pa rin niya napigil ang pag-iyak. Saan ka na naman galing? Maasim ang mukha ni Juanita nang salubungin ng papasok na anak. Parang walang narinig si Angela. Bakit mo nagawa sa akin to, Mama? Tila bulkang sasabog ang dibdib niya sa matinding galit. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Ano pa bang magagawa ko hindi na nga ako makaalis sa pesteng silyang ito? Ang anak ko, Mama, bakit mo sinabing patay na siya? Sandaling hindi nakapagsalita si Juanita. Namutla ito. Anong anak mo? Patay na talaga ang anak mo. Sinungaling. Sinungaling ka, Mama. Tuluyan na siyang napaiyak. Bakit pati ang anak namin ni Lucas ay nagawa mong ipamigay? Patahin na ang anak mo, Angela. Ano ka ba? Ano bang iniiyak-iyak mo riyan? Linggo-linggo nga ay dinadalaw mo ang libingan niya. Tapos sasabihin mong hindi patay iyong bata. Nagkita kami ni Aling Charito, Mama, na umid ang dila ng matanda. At sinabi niya sa akin ang totoo. Mama, buhay ang anak ko. Lalaki at 7 taon na siya. Nanlalambot na napaupo si Angela. How could you have done this to me, Mama? Sinunod ko naman ang ninais niyo. Nilayuan ko si Lucas dahil sa kagustuhan niyo. Pagkatapos ay ang anak naman namin. Hampas lupa ang lalaking yon, Angela. Kahit kailan ay hindi siya nababagay sa'yo. Di ko pinagsisisihan ang ginawa ko noon hanggang ngayon. At ang anak mo, ano man ang sinabi sa'yo ni Charito ay hindi totoo. Patay na ang bata nang ilabas sa ospital. Masyado siyang mahina. Nagkaroon ng mga komplikasyon at hindi na kaya ng katawan niya. Patay ang bata, Angela. Kaya ba dinala siya ni Aling Tikang sa nag-ampon ilang araw matapos akong manganak? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Wala kang anak na buhay. Kung ipipilit mo pa ito, maghanap ka na lang ng kausap mo. Inikot nito ang wheelchair at padabog nitong binuksan ang pinto palabas ng beranda. Hindi na kayanan ni Angela ang pagmamatigas ng ina. Pumasok siya sa kanyang silid at doon inilabas ang bigat na nararamdaman. 7 taon. 7 taon na nawalay sa kanyang anak. 7 taon na nga bang nakakaraan mula nang napilitan siyang humiwalay kay Lucas dahil sa kanyang ina? Bakit nga ba hindi niya makalimutan si Lucas? Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin ang alaala nito. Natatandaan pa niya ang lahat. Ma'am, ang sabi po ni Sir Alan ay dito kayo sa personal ilagay para sa inyong practicum. Magalang na sabi ng clerk na iyon ng personal department nang dumating si Angela. 19 pa lamang siya noon. Thank you ha. Pakisabi kay Tito Alan, Sir Alan, na thank you. Pag-aari ng mga magulang niya ang shoe factory na yon sa Marikina. Opo ma'am. Mula nang mamatay ang ama ni Angela ay si Alan, ang kanang kamay ng ama, na ang nagpatakbo ng negosyo dahil hindi roon interesado ang kanyang ina. Bakasyon iyon at patungo na siya sa ika-4 na antas sa kolehiyo. Kinakailangan niya magkaroon ng practicum bilang requirement ng eskwelahan. At ngayong binigyan na siya ng kanyang mesa at mga simpleng trabaho ay alam niyang magiging masaya at abala ang kanyang bakasyon. Mas nanaisin niyang magtagal sa pabrika kaysa umuwi sa kanila kung saan naroroon ang kanyang ina. Lunch muna tayo, Angela. Mamaya mo na tapusin ang mga yan. Ha? Sige, susunod na lang ako. Matatapos na kasi ako rito sa pagpapile ko. Tumango ang ilang mas batang empleyado at naiwan siyang mag-isa sa loob ng maliit na opisina. Abala siya sa ginagawa at hindi niya namalayan nang pumasok doon ng isang lalaki. Andito ba si Shirley? Nagulat si Angela, sabay angat ng tingin. Sinalubong siya ng mga matang matalim ang titig sa kanya. Biglang dumagundong ang puso niya nang makita ang di pangkaraniwang kakisigan ng kaharap. Shirley? Si Shirley, yung in charge sa paggawa ng payroll. Nasaan siya? Inapuhap niya sa isipan ang mukha ng babaeng naririnig niyang tinatawag na Shirley. Wala siya, nag-lunch. Lunch? Alas 10 na nga kung pumasok ang babaeng yun tapos lunch agad ng alas 12? Hindi umimik si Angela. Halatang galit ang lalaki. Sino ka ba ha? Ako si Angela, nagpa-practicum ako rito. Tiningnan nito ang mataas na pile na nasa harapan niya at ngumisi. Nainis naman siya dahil nang makita ang mapuputing ngipin ng lalaki
ay bumilis pang lalo ang tibok ng kanyang puso. Tingnan mong mga yon. Kabago-bago mo rito, binigyan ka na agad ng patong-patong na trabaho. Ang tatamad kasi. Hindi naman. Hindi ka man lang pinapakain. Ako ang nagpaiwan dito. Talaga ha? Bueno, total nagmamagaling ka naman. Sabihin mo kay Shirley pagdating na nagpunta si Lucas dito. Irereklamo ko ikamo ang sahod ko at doble na naman ang kinaltas niya sa loan ko at kulang ang allowance ko. Oho, hindi siya makatingin dito. Mas maigi pa siguro kung tawagan mo na lang ako pag dumating siya. Tsak na magtatago na naman yung kapag nalamang ako pumunta rito. Oho. Ako nga pala si Lucas, supervisor ako sa production. Hanapin mo lang ako sa local 120. Oho, hindi naman ito kumilos upang lumabas na. Tumango na siya. Ayaw na sana niyang pansinin si Lucas na hindi tumitinag sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay namumula na siya mula ulo hanggang paa dahil alam niyang pinagmamasdan siya ng lalaki. May kailangan pa ho ba kayo, sir? Wala na. Ngumiti ito. Pasensya ka na kung tinitingnan kita. Ngayon lang kasi ako nakakita ng magandang babae rito sa pabrika. Company policy na yata na hindi nag-hire ng maganda rito. Napangiti siya. Tawagan mo ako ha? Oho. Kumaway ito at maya-maya ay wala na ito. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya na makaalis na si Lucas. Simple lamang ang suot nito. Puting t-shirt, maong pants at rubber shoes. Parang ang hindi ito supervisor. Masyadong malakas ang dating ng lalaki. At pakiramdam niya ay nabato-balani siya. Gwapo ba talaga? Abala sa pagkain ng ice cream si Rita habang kausap ang kaibigan sa loob ng campus. Oo, ang gwapo-gwapo niya. Nagniningning pa ang mga mata ni Angela habang ikinikwento rito si Lucas kinabukasan. You should have seen him when he smiled at me. Sinabi pa niya na ako lang daw ang maganda sa pabrika. Words to that effect. Alam ba niya na anak ka ng may-ari? Hindi. Naman, Angela, ang dami-dami naliligaw sa'yo rito sa campus. Ang yayaman at ang gagwapo. Tapos yung Lucas lang pala na yun ang type mo. Mahilig ka ba sa matanda? Hindi siya mukhang matanda. Akala ko nga new grad lang siya. Kung hindi pa niya sinabing supervisor siya, ay iisipin ko mga 21 pa lang siya, no? Nangingiting sabi niya. Anong balak mo? Wala naman. Basta crush ko lang siya. Masama ba yun? Hindi. Pero paano kung pormahan ka? I doubt it, Rita. Alam mo naman ang mga ganoong gwapo hindi na available. Lalo pat may edad na rin. Baka nga may asawa na yun eh. Talaga? Tigilan na nga natin ang pag-uusap tungkol sa lalaking yun. Kumain na lang tayo sa kantin at naroroon ng tropa ng gwapong boys. Si Rita naman ang kinilig-kilig at napilitan na rin siya na sumama. Kinabukasan pagpasok pa lamang ni Angela sa opisina ay sinalubong na siya ng isang umiiyak na Shirley. Pinagkakaguluhan ito ng mga kasamahan at hindi niya malaman ang gagawin. Kasi ka naman eh, pati yung sweldo ng tao inipit mo pa para ka lang mapansin. Ayan tuloy, di lalo ka pang napasama. Kumunot ang noo niya nang marinig yon. May problema ba? Napatingin ang lahat kay Angela. Ha? Wala. Bakit siya umiiyak? Napagsabihan kasi ni Sir Lucas eh. Pumunta yun dito kahapon, mukhang ang galit pero wala kayong lahat. Sinabi niya na tawagan ko daw siya kapag dumating na si Shirley. Ginawa ko naman dahil supervisor daw siya dito. Oo, bulong sa kanya ng isa. Malaki kasi ang gusto niya kay Sir Lucas eh. Hindi naman siya pinapansin kaya hayan. Inipit niya ang sweldo ni Sir. Nakagalitan tuloy. Ganun ba? Oo, medyo suplado kasi yun eh. Matalino kasi saka nag-aaral ng law. Anong ginawa niya kay Shirley? Kinausap lang naman pero feeling ni Shirley napaka-incompetent niya pagkatapos. Incompetence naman talaga yun, hindi ba? Totoo, pero hindi mo pa siguro nararanasang ma-inlove kaya nasasabi mong ganyan. Sige, magtrabaho na tayo. Huwag mo na lang pansinin si Shirley at maya-maya lang ititigil din yan. Tumango siya at hindi na nga pinansin ang kasamahan. Ngunit hindi na maalis sa isip niya ang ginawa ni Lucas. Matapang pala ito at matalino. At kung marami pang nagkakagusto, marahil ay binata pa ito. 4:00 ng hapon nang makaramdam ng gutom si Angela. Nagpaalam siya sa mga kasama at lumabas. Nagtungo sa mga karenderya sa harap ng pabrika. Hindi naman siya nangimi dahil sanay siyang kumain sa ganoong mga lugar.
dahil isinasama siya ni Rita. Umorder siya ng pansit at coke at tahimik na kumain. Anong ginagawa mo rito? Halos mabilaukan siya. Nagulat nang may biglang tumapik sa kanyang likod. At nang lingunin niya ito ay, Sir Lucas! Bakit ka nag-iisa? Nagugutom ho kasi ako. Walang gustong sumama sa'yo? Medyo. Manang, Anito sa tindera na nagturo ng pagkain. isa nga nito, tsaka nito, saka 2 kanin, 1 coke. Lista. Naupo na si Lucas sa harapan niya. Weird naman ang eating habits mo. Sanay kasi akong ganitong oras lumalabas mula sa klase ko at saka pa lang ako nakakakain. Ganun ba? Naglabas ito ng sigarilyo. You mind? No, of course not. Inilapag ng serbidora ang order ng binata at nanlaki ang mga mata ni Angela. Merienda kumhapunan ko na kasi ito. May pasok pa kasi ako mamaya. Nag-aaral ka raw ng law? Last sem na to, magre-review na ako. Then that will be the deciding point of my life. Good luck. Hindi mo ba gustong trabaho mo rito? Okay lang. Mataas na ang posisyon mo. Bakit ka pa nag-aaral ng law? I want to be a lawyer. It's my dream. Saka ayaw kong habang panahon na lang na mag-check ng mga sapatos. Mabuti sana kung akong may-ari, okay lang. Kaso hindi naman. Kung sa bagay. Saan ka nag-aaral? Sinagot ni Angela ang tanong nito. Bakit mo naman naisipang dito mag-practicum? Inalok ako ni Sir Alan. Family friend nyo? Oo, Di kilala mo rin sigurong may-ari nitong factory. medyo. Balita ko may ganoon daw ang asawa ng may-ari. Inikot-ikot ni Lucas ang daliri sa sentido. Namula ang mukha niya. Hindi siya ganun, no? Paano mo nalaman? Tinaasan siya nito ng kilay. Namumroblema nga si Sir Alan dahil walang tigil ang pagkuha ng pera niyon. Hindi tuloy halos makabili ng mga bagong gamit para maging competitive itong factory. Production is lagging dahil may kalumaan ng equipments at hindi makahanap ng budget dahil buwan-buwan nakasahod na ang kamay noong babae. Hindi makaimik si Angela. Hindi niya alam na ganoon palang ginagawa ng ina. Akala niya ay, Bakit hindi ka makasagot? wala. Hindi ko kasi alam na ganoon. Tahimik daw na manginginom yun at sugarol. I'm telling you, babagsak ang negosyong ito, Angela. Hindi kayang suportahan ng management ang luho ng may-ari. Napatungo siya. Nawala na ng gana sa kinakain. Magana namang kumain ang binata. Thank you nga pala at tinawagan mo ako kahapon. Medyo busy ako kaya hindi na ako nakabalik. Umiiyak si Shirley kanina nang dumating ako. Talaga? Bakit? Pinagalitan mo raw siya. Pinagsabihan ko lang. Napaka-incompetent niya sa trabaho and that leaves a lot to be desired. Kung sa bagay, hindi maiwasan ni Angela na hindi sumang-ayon dito. Alam nga naman niya kung bakit ginawa yun ni Shirley at hindi nga naman talagang tama yun. Huwag mo nang pinoproblema yung sa Shirley. Naghahanap lang yun ng boyfriend. Hindi naman niya malaman kung anong iisipin sa sinabi nito. Napilitan na lamang siyang tapusin ang kanyang pagkain. May kayabangan din palang Lucas na ito. Nagtatanong lang naman po ako, Mama. Bakit ganun ang naririnig ko? Samantalang ni halos wala naman kayong ginagastos dito sa bahay. Nilingon ni Juanita ang anak. Kung ano-ano naririnig mo. Huwag kang nakikinig sa mga yon. Saka sino ba nagsabi na pumasok ka pa roon? Abay, kayang-kaya ka namang bigyan ni Alan ng referral. Gusto ko rin namang ma-experience yon, Mama. Tumigil ka nga, kung kukulitin mo lang ako, Angela. Inasikan siya ng ina habang mabilis na nagtungo sa bar at nagsali ng scotch sa kupita. Ayoko nang malaman na nagpupunta ka roon. Mama. Punyeta, Angela. Huwag mo nga akong kinukulit kapag ganitong masakit ang ulo ko, ha? Maya-maya itatawag ako sa factory at sasabihin kong bigyan ka ng certification. At huwag na huwag ka nang magtutungo roon. Opo, Mama. Kiming sagot niya. Lumaki siya na malaki ang takot dito. Lalo pa yung tumindi ng mamatay ang kanyang ama, na tanging nagbigay sa kanya noon ng pagmamahal. Umalis-alis ka nga sa harap ko at binubwisit mo lang ako. Baka mamaya matalo na naman ako sa sugal. Tinungga nito ang alak. Ayaw mo ba nun? Hindi mo na kailangan maghirap pa. Aba kung ako lang ang merong factory, mabuti kung makita mo pa ako roon. Nasa loob ng SM silang dalawa ni Rita.
Halos 2 linggo nang nakakaraan mula nang pagsabihan siya ng ina. Kinabukasan makatapos nilang magdiskusyon ay ibinato ni Juanita sa kanyang isang liham na nagpapatunay na nakumpleto na niya ang kailangang oras sa pagsasanay sa factory. Sayang naman kasi mukha pa namang mag-e-enjoy ako roon. Ikaw mo nanghihinayang ka at hindi mo na makikita si Lucas mo. Isa pa yun, sayang. Ang gwapo-gwapo pa naman kahit na may kayabangan ng kaunti. Ay, tigilan mo na nga yan, Angela. Kagagahan na yan eh. Ito naman, nagbibiro lang ako. Paakyat na sana sila ng escalator nang makarinig sila ng palahaw. Nilingon niya ang batang pinagmulan niyon at nagulat nang makita kung sinong nagtatangkang umalo rito. Rita! Rita! Hinatak niya ang kaibigan. Ano ba? Bakit? Rita, ayun si Lucas. Ha? Saan? Yung may hawak na bata. Itinuro niya ang lalaki. Sandaling hindi nakapagsalita si Rita. Ang gwapo nga no. Sabi ko sa'yo eh. Sino naman ang batang yun? Hindi ko alam. Naglulupasay na ang batang pinipilit kargahin ni Lucas at halatang namumula na ang huli kapipigil ng galit. Baka anak niya. Ang alam ko binata pa yun eh. Hindi na ngayon. Lapitan natin para malaman natin. Nakakahiya no? Bakit? Nakasama ko naman siya sa trabaho noon. 2 araw ka lang nagtrabaho ron no? Kahit na. Halika, lapitan natin siya. Hindi siya napigil ni Rita. Lumapit sila nang hindi napapansin ni Lucas. Bakit siya umiiyak? Nilingon ng binata ang kumausap dito. Angela. Hi, bakit umiiyak ang anak mo? Hindi ko anak ito, kapatid kong bunso. Namilog ang mga mata ng 2 dalaga. Bakit umiiyak? Ulit niya. Napangakuan ko kasi ng laruan, pero kanina nag-inquire ako sa ATM ng suneldo ko. Ay kulang na naman sa kalkulasyon ko. Nahulaan na nilang sinasabi ng binata. Wala itong pera at ayaw pumayag ng kapatid na hindi mabilhan ng laruan. Hinawakan muli ni Lucas ang kapatid. Halika na Bernard, babalik na lang tayo mamaya. Ayoko! Pumalahaw muli ang batang tansya niya ay mga 5 or 6 na taon pa lamang. Ano bang gusto mong bilhin, Bernard? Tiningnan siya ng bata. Yung baril-barilan. Tuloy-tuloy pa rin ang iyak nito. Halika, ituro mo kay Tita Angela at ibibili kita. Po? Nagulat ito at hindi naman nakapagsalita si Lucas. Halika, huwag ka nang umiyak dyan. Ngumiti si Angela. Inilahad niya ang kamay at kinuha naman yun ng bata. Angela, huwag na. Ani Lucas. Lucas, hayaan mo na siya. Babalik naman kami mamaya. Maghahanap lang ako ng pera. Mas lalaki pa ang gastos mo kapag ganon. Ibibili ko na siya ngayon para diretso na kayong makauwi. Hindi ba, Bernard? Opo, hikbi ng bata. Sasamahan ka ni Tita Angela, saka ni Tita Rita. Okay ba yon? Tumango si Bernard. Angela, wag na. Hindi na niya pinakinggan si Lucas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata at hindi na nilingon ng binata na inakyat ang kapatid nito sa 3rd floor patungo sa toy section. Napilitang sumunod si Lucas sa kanila. Nasaan ang gusto mo dyan? Yun po. Humihikbi pang itinuro ni Bernard ang isang mumurahing baril-barilan. Nakaramdam siya ng awa sa bata, isang maliit na bagay na hindi pa mapagbigyan ng kapatid. Kunin mo, saka gusto mo bang idagdag to? Kumuha siya ng isang action figure ni Batman. Namilog ang mga mata ng bata. Hindi ito sumagot at tiningnan ng kapatid, hindi kumibo si Lucas. Hindi po, ito lang po. Kinuha ng bata ang baril-barilan. Sigurado ka ba? Opo. Nangangati siyang ipilit sa bata na ibibigay na lamang niyang mamahaling laruan dito, ngunit sa lubong ng mga kilay ni Lucas. Sige, halika at bayaran na natin para makauwi na kayo ng kuya mo. Nagtungo sila sa counter. Mabilis na nabayaran ni Angela ang laruan at nakangiti na si Bernard nang iabot niya ito rito. Thank you po. You're welcome. Tumango ang bata sa kuya nito at kaagad yumakap sa hita ng kapatid.